Hey guys! Kamusta kayo mga kababayan? Kamusta kayo guys? So, ang tagal kong hindi nakapag-upload sa YouTube at na-miss ko din po ang aking pag-arte-artihan dito sa aking YouTube channel. Char! Ayun. So, marami na rin kasi nagtatanong sa aking FB page. Doon medyo active ako kahit wala tayong sinasahod sa ating Facebook kasi hindi naman po monetize ang Finland sa Facebook. So, doon ako madalas nag-upload ng Reels at marami ako nababasa na comment na bakit daw wala na akong new upload sa aking YT channel o sa aking YouTube channel. Ayan nga mga kababayan is kasi dahil most of the time naman, nag-upload lang ako pag may nalalaman akong mga job hiring papunta sa Europe. At most of the time din, mas gusto nyong nakakakita ng hiring papunta sa bansang Finland. At dahil wala naman pa akong alam at wala pang tips or wala pang sinasabi ang aming consultant sa agency ng EduStaff Builders na nagpapahanap ng ganitong posisyon, kaya hindi rin po ako nakakapag-vlog or hindi rin ako nag-upload kasi ang pangit din naman po magbigay ng maling information. And sa mga nag-comment pala dun sa last na mga upload ko about sa service worker papunta dito sa Finland at sa cleaners. At meron din po kasi nung nag-comment na parang scam daw or nagpaparami lang daw ako ng views dahil wala naman daw post si EduStaff Builders sa kanilang Facebook page na nangangailangan sila ng service worker. I'm happy to say po and I'm proud to say na nandito na po sa Finland yung mga service worker na yun at mag-iisang buwan na rin po sila. At kapag nagkaroon ng oras, maaari din po silang sumali at sumama sa atin sa live dito sa aking YouTube channel. Siyempre, pinagpapahinga ko muna sila. Hindi ko muna sila ini-storbo. Hinahayaan ko munang ma-enjoy nila at ma-experience sila yung iba't ibang experience na dapat mong maranasan dito sa Finland. Yung kasiyahan at yung kalungkutan at yung mga negative and positive. So, syempre, pagka in-interview sila kagad, hindi naman nila masasabi yung negative, diba? Or kung ano yung mga experience nila na negative. So, antayin natin, makakalahati sila ng taon. Then, magre-request ako sa kanila na pwedeng makipag-chikahan kung ano ba ang trabaho ng isang service worker. Ngayon, at marami ding nangyari, kaya hindi rin ako nakakapag-upload dahil nga sa magsa-summer na dito sa Finland nung nakaraan. At nag-summer na nga, I mean, nung mga nakaraan kasi magsa-summer pa lang din, ngayon summer na. Ayan, so, maganda yung pasok ng buwan dahil narami kaming schedule, may mga napapasukan kami na day off namin. So, naging busy. Naging busy din ako sa trabaho ko, which is yun naman talaga yung pinunta natin dito ang magtrabaho. At ayun nga, nag-asikaso din po kasi kami ng mga papeles, nag-renew kami ng visa namin, and yes, finally, we are already approved sa aming 4 years visa. So, 4 years visa na po kami dito sa Finland. I mean, 4 years na residence kami ng Finland. Ano pala ang visa namin dito is not a working visa, it's a residence permit. So, 4 years na po kaming na-approve na magstay dito. And ang pinakamaganda din doon ay hindi na po kami hawak ni Barona, hindi na po kami naka-agency dahil direkta na po kami sa employer talaga namin ngayon or doon kay As Arena. So, mas marami pong nakuhang benefits, tumaas yung sahod at permanent employee na. So, nasa sayo na lang, sawaan na lang kung ayaw mo na, ikaw na lang ba yung susuko kung ayaw mo na kasi hindi ka naman nila aalisin hanggat goods ka sa pagtatrabaho, hanggat wala kang ginagawang yung rules or nalalabag mo na rules. Ayan. So, diretso ka lang. Walang kontrata na, 2 years ka lang, 1 year ka lang. Wala, hindi. Straight ka hanggat sa gusto mong magtrabaho sa supermarket na pinagtatrabaho namin. So, yun yung kontratang na-receive namin. Ayan. So, sinasabi ko muna yung mga good news dahil meron akong mas malaking good news pa ulit sa inyo. Mamaya na yon. Ayan. In-explain ko lang kung bakit ang tagal nating
hindi nakapagtsikahan. Then, next is, ayun nga, na-approve na yung visa namin for 4 years. Hindi na kami agency, direct na kami sa aming company, at permanent na rin yung trabaho namin sa As Arena or sa As Market as a store worker. Ayan, so, and then, nakakatuwa lang kasi meron din kaming kapitbahay na Pilipina at sila ay nagtatrabaho naman sa isang maliit na souvenir shop dito malapit sa amin. So, nakuha sila through, parang yung company yung nagkuha sa kanila. So, malay nyo kapag ka nakatsikahan na namin sila, pwede rin natin silang makausap about doon. Ayun, so katapat lang sila ng pinto namin, pero hindi pa namin sila nakikita. At dumadami na ang Pilipina dito sa amin sa Kulari. Then, nadagdagan ulit kasi merong mag-asawa dito, nagaling sila sa South, dinala sila dito kasi kailangan daw ng cleaner for the meantime. So, nag-leave yung aming Sivoya o yung aming cleaner, naka-vacation leave siya, so sila yung pumalit. Ayan, so mag-asawa sila guys, kababayan din natin sila. Then, ang dami din nilang experience sa pagpunta nila dito sa Finland. Ayan. So, ano ba yung topic ko ngayon? Ang dami kong daldal. Gusto ko lang naman na binalitaan ko lang naman kayo about tungkol sa akin. And nagpapasalamat din ako sa mga patuloy pa rin nanonood, patuloy pa rin nagsasubscribe, at nagsishare, nagla-like, nagko-comment sa aking video. Ako ay humihingi ng pasensya dahil hindi na ako nakaka-reply sa inyong mga comment. At dahil sa naging busy talaga tayo ng mga nakaraang buwan, at mas naging active ako sa ating Blue Apps. Dahil doon nakikita ko na mas marami rin akong viewers at nakakakita ng mga reels na ina-upload ko about sa job hiring, even though wala tayong bayad doon. Galing no, mas pinupursig ko pa yung walang bayad kaysa dito sa meron akong sinasahod. Yes! At ako po ay na-monetize na ni YouTube. At ayun, kahit papano, meron ako nakitang earnings. Maliit man siya, pero naka-euro siya. Pero, hindi ko rin naman kasi, diba, inaasahan na magkaka-earnings ako o monetize ako ni YouTube. At malaking tulong na rin yun. May problema lang dahil hindi niya ina-accept yung bank account ko. Hindi ko alam kung bakit, guys. Ayun. Dahil doon, lahat ng yun, kasi dahil yun sa inyo, sa lahat ng nanonood. At nagpapasalamat po ako dahil, ayun, dahil hindi kayo nagsasawang manood sa mga YouTube videos ko kahit na matagal na yan at natabunan na yan ng mga iba't iba pang mga videos. Ayan, bago ko umpisahan yung real topic ko for today, ang dami ko munang sinabi sa inyo kasi gusto ko rin naman na malaman nyo kung bakit ako hindi nakakapag-upload. Nag-update lang naman ako. At sa mga maiinip dyan at magko-comment dyan na ang dami kong sat-sat bago ko ibigay yung news, okay lang yon. At least binigay ko pa rin yung good news. Diba? Alam ko kasi marami na namang magko-comment dyan na ang dami mong ganito, ganyan, ang dami mong ganun. Ganun talaga pag vlogger ka. May mga goods, may mga bad, ayan, yung mga hindi natutuwa kapag marami kang sinasabi, gano'n. Siyempre guys, siyempre mas maganda rin, 'di ba, na kahit papaano nakikilala nyo yung sinusuportahan yung tao, parang gano'n, or yung tao na lagi nyong nasusubaybayan. Ayan, hindi maganda yung panahon namin ngayon. Hindi sumabay sa pagbablog ko. Ayun, so ang magandang balita nga po ay kahapon biglang nag-chat yung consultant namin sa agency, yung ma-handle sa amin ng mga store worker. Bigla siyang nag-chat, which is, hindi na rin kami nag-expect na meron ulit kasi nga kaka-hired lang ng mga service worker and cleaners. So, nagulat ako, nag-chat siya, nagpapatulong siya ulit sa akin. Kasi kapag merong kailangan, guys, sa totoo lang, bakit kami yung unang nakakaalam or ako yung unang na-chat ng consultant ko? Hindi dahil backer ako or what or refer. Kasi si Eddie Staff Builders, guys, hindi talaga siya katulad ng ibang agency na nagpo-post sa kanilang Facebook page. Hindi talaga.
Kasi number one dyan is yung pagdumog. Once na pinost kasi nila yan, dudumugin sila ng tao dahil napakaganda nung bansang hinahire, binibigay nila, which is yung Finland nga, which is maraming gustong pumunta dito sa Finland. So, hindi nila pinopost kasi paano kung halimbawa 10 lang yung kailangan. Then, ang dami nagpapasa ng resume or ng CV sa application link na ibinibigay nila. Then, ang ibang papasa doon is 2 lang out of 10. Parang ganon. Paano kung 5 lang yung kailangan? So, ganon siya guys. Hindi kasi siya yung mga katulad ng ibang agency, not to mention, na talagang nagpo-post sila. And, may kita mo na ang daming comments, ang daming ganito, ganyan. Si Eddie Staff Builders, iba siya. Hindi siya ganon, same na mga ibang agency. Hanggat maaari, they keep it like, not in a public, but yung parang salang-sala kasi, which is lalong naghigpit kasi ngayon si Barona. Ayun. At nakita nyo ba nung in-upload nila yung hiring about sa cleaners? Kung sa totoo lang, bago nila i-upload yon, nakalipas na yung ilang linggo na nasabi na yon sa amin. It's not about repair, sira. It's not about referral. It's not about backer. Okay? It's about the hindi pagdumog or maiwasan yung, ayan, yung katulad nga niya, yung mga nagko-comment na, uy, paano mag-apply, paano gano'n. Guys, diba, nandun na nga yung application link. So, ipasa na lang natin doon. Then, hayaan na lang natin ang consultant o ang mga taga-agency sumala ng CV natin. Kapag hindi tayo natanggap at hindi ka natanggap at hindi ka natawagan, tanggapin natin ang bukal sa loob. Kasi guys, alam naman natin na si God lang talaga or si Papa Jesus lang naman talaga makakapagsabi kung dun ka sa posisyon na yun. Diba? Lagi ko nga kinukwento sa vlog ko, diba? Parang ini-inspire ko kayo na kapag hindi kayo nakuha sa isang agency na in-applyan nyo na gustong-gusto nyo, ibig sabihin, sinave kayo ni God. Kasi may iba siyang plano sa'yo. Katulad ko, diba, I applied for Japan. Sa bansang Japan. Ang dami namin. Halos nasa 500 ako sa pila. Hindi ako pinapasok. Hindi na kami nakaabot ng cut-off. Bakit? Kasi kung inalaw pala niya ako doon, kung natanggap pala ako doon, at pinilit ko yon, hindi ako nandito ngayon kasi ito pala yung plano niya sa akin. Ito yung agency, ito yung position na hindi ko ginusto, tinry ko lang at isinurrender ko lang, which is ito pala yung para sa akin. Ayun. So, ayun lang guys ha. Pinapaliwanag ko lang kung bakit hindi nakapost kasi may magsasabi na naman na scammer ako. Tipuntahan nila yung agency, yung Eddie Staff Builders Facebook page, tas hindi nila makikita na may hiring ngayon, na nangangailangan ngayon, di ba? So, kaya, ngayon pa lang pinapangunahan ko na kayo, hindi nila ipopost sa Facebook page. Maniwala na kayo sa akin. Okay? Nagsasabi na nga ako ng clue. Binubunyag ko na nga ang sikreto. Ayaw nyo pang maniwala. Char. Ayan. So, umpisahan na natin kung ano ba ang kailangan na position papunta dito sa bansang Finland. At take note, maganda ang lugar na paglalagyan sa inyo. Dito rin po siya sa Lapland, Finland. Pero, hindi po siya same ng lugar na kung nasaan kami na medyo parang ghost town na hindi mo nakikita yung mga kapitbahay mo. Alam nyo po ba kung saan ang deployment ng bagong posisyon na hinahanap ng aming consultant? Sa Levi, Lapland. Kung isi-search nyo po yan sa Google, search nyo po ang Levi. Isa po itong tourist spot ng mga ski at more on foreign, more on turista ang nandyan sa Levi. So, maganda tong lugar na to kasi hindi siya boring. Medyo sarado lang siya ng summer pero hindi pa rin siya nawawalan ng turista. Okay? So, dyan pumupunta ang mga iba't ibang bansa na gustong makasubok ng ski. Madalas nag-stop over sa amin mga Koreano, Chinese,
Yan, mga Indians, basta mga turista, mga European countries. Yan, sila ang nag-i-stop over dyan sa supermarket namin sa Colari kasi pupunta sila ng Levi kung saan mag-i-stay sila doon. At dahil gusto nilang masubukan mag-ski. So, yun po ang inyong paglalagyan. Okay? Ano ba ang position na hinahanap ni EdiStaff Builders? Okay, ang hinahanap po nila ay mga service crew. Okay? Service crew ulit. Pero, nakakalungkot lang kasi ang kailangan na lang nila ay 4. Okay? So, itong YouTube na to, medyo nagdadalawang isip pa akong i-vlog kasi nga, alam ko, aabutin kahit papano ng hundreds viewers tong vlog na to. Tapos, ang kailangan lang is 4. Kaya nga, bago ko sabihin to, ipinaliwanag ko na kagad sa inyo na kapag hindi para sa'yo, tanggapin ng maluwag sa loob at isuko. 'Di ba? Sa Panginoon. Pero, bakit ko sinabi pa din at pinilit ko pa rin i-vlog, pinili ko pa rin i-vlog? Kasi, baka mamaya, dun sa out of hundreds na yon, isa ka sa 4 na matatanggap. 'Di ba? Ako nga out of 300 mahigit na applicants, isa ako sa natanggap. O, 'di ba? Parang hindi ka maniniwala tapos dun sa 500 applicants hindi ako pinayagan sa Japan, hindi ako napasok. Ibig sabihin baka kasi si Lord, ikaw yung gustong makapasok doon. So, kahit na alam nyo na ay ang daming mag-a-apply tapos 4 lang kailangan, ganyan ang ating 'di ba? Ang ating utak lagi as a Pilipino. Wag pasahan mo, antayin mo kung para sa'yo, ibibigay sa'yo. So, subukan mo pa rin. Ayun, so 4 lang yung kailangan nila na service crew. Dapat, ang requirements ay, meron kang experience at least year 2023 na nagtrabaho ka sa fast food chain. Okay? Hindi po pwede, ma'am, paano, Miss Kai, paano, kung halimbawa, 2020 yung experience ko, tas hindi na nasundan. Hindi daw po siya pwede. Bakit? Tinanong na po namin sa employer, sa consultant namin yon. Kasi meron din kami mga kamag-anak na ganun yung experience. Pero, halos, natabunan na ng iba pang experience, which is nasa 2020, 2019, so hindi na daw pwede yon. At hindi rin nila kasalanan yon kasi, ang employer dito sa Finland ang may gusto at mahigpit daw sa hinahanap na dapat latest yung kanilang working experience as a service crew. So, tinanong ko, anong year dapat? Pwede na daw siguro at least 2023. Halimbawa, 2023, you start your work as a service crew. So, nag 1 year ka doon. Then, nawala ka ulit sa pagiging service crew, pero nasundan mo ulit siya. So, yung mga ganong bagay. Then, kung ikaw naman ay working ngayon as a service crew or present job mo siya, then subukan mo kasi pasok siya. Yun ang sa tingin ko pasok siya. Mas maganda nga siguro yung nagtatrabaho ka ngayon as a service crew. So, mas fresh kasi, kaya mas gusto din ng employer. So, Miss Kai, paano kung halimbawa 2024, tapos hindi na nasundan ngayon 2025? Just try to pass. Pasan nyo pa rin yung CV nyo. Lahat ng may experience from 2023 to 2025 ng service crew, try to pass your CV sa ibibigay. Hindi pala natin may papasa. Okay. Pinapag-walk-in. Okay. Sa mga may experience ng 2023 to 2025 na alam nyo na kapag service crew kayo, pwede daw tayong mag-walk-in sa agency ng EdiStaff Builder. So, ibibigay ko yung days, time, and yung address maya-maya, no? Punta muna tayo sa qualification. Ayun. So, again, kailangan service crew yung position. Meron kang experience, at least latest ng 2023, 24, 25. So, yan ha. Tapos, magulo ba? So, ilalagyan ko na lang ulit dito lalagyan ko na lang dyan ng wala rin kasing poster na binigay sa akin. So, hindi kasi talaga siya pang post.
At 4 lang hinahanap nila. So, lucky 4 tayo dito. Lucky 4. wag sumama ang loob. Wag panghinaan ng loob. Magpasa lang. Then, may age limit. Ayaw kasi ng company ng employer or ayaw ng employer na medyo tumaas sa 30. Ayun. Siguro nga dahil kasi fast food chain siya. Okay? Ang hinahanap nila at least 20, 21, up to 30, 31. Siguro 31 pasok pa. Yan yung mga hinahanap nila. If you are something 35 pero tingin mo physically fit at mabilis ka pang kumilos, then go. Try to walk in. Pwede kasing mag-walk in. Then next, ano nga ba ang company na papasukan nyo dito sa Levi Lapland? Papasukan nyo po kasi ay Burger King. Ayan. So, Burger King sa Levi, nakakain na po kami doon dati nung dinala kami ng As Arena, nung nag-reunion kami. Nakakain na po kami sa Burger King. Don't worry, yung Burger King doon, hindi siya kalakihan. Hindi siya kalakihan. Pero, i-sureball nyo na matao siya kasi nasa tourist spot kayo. Ayan. So, again, yung qualification na gusto ng employer na sinasabi sa akin ng aking consultant ay male or female, at least 20 to 35 years old. Subukan natin. Pero ang sinabi lang talaga sa akin is 21 to 30 years old. Pero kasi katulad ko, I am 35 years old pero malakas pa yung pangangatawan ko, bumubuhat pa, mabilis pa. So, 'di ba? Hindi ko ibababa yung age kasi as of now, as a 35 years old ako, malakas ako. So, malay mo may mga ka-age ako na ganito pa yung build ng katawan. Okay? Dapat you have or you have an experience na you have experience na latest ng 2023, 2024, 25 as a service crew. Mas maganda rin kung yan yung present job mo. Ayan. Tapos, ang inyong company ay Hasburger. Kasi yung Hasburger dito parang Burger King. Burger King. Okay? Yung mga last po na service worker, ang kanilang napasukan ay Hasburger. Hasburger. So, para siyang Jollibee sa Pinas. Ganon. Hawak din yun ng company namin. Hawak yun ng aming employer dito. Kumbaga, parang yung Arena, yung may-ari nun, is sila rin. Okay? Ayan. So, sana huwag kayong panghinaan ng loob na 4 lang yung kukunin. Hindi na ako mag-apply kasi hindi ako pasok dyan. Kasi malay mo, ikaw pala yung hinahanap. Okay? So, tuwing kailan nga ba pwedeng magpunta at mag-walk-in? Like, I check ko dito ha. Sa aking messenger na sinend ng aming consultant ng store worker. Ayan. Kilala nyo na yun kasi di ba nandyan yan sa live interview ko dyan sa akin. Ang sabi niya, pwede sila walk-in na Thursday, 9 a.m. to 11 a.m. and 1 p.m. to 2 p.m. Again, every Thursday walk-in, 9 a.m. to 11 a.m., 1 p.m. to 2 p.m. Ayan guys ha, maliwanag na maliwanag yan. Ayan. Ay, check lang na wala. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan ang aming combo. Sana makita. Ayan. Kita dyan, sabi niya, kailangan ko ng service crew. Kailangan ko ng service crew sa Barona. Pang Burger King. Ayan, sabi niya. Tapos tinawagan ko na siya. I just asked for the information and kung ano yung qualification. Tapos ayun. Tapos sabi niya nga, ang walk-in is Thursday, 9 a.m. to 11 and 1 o'clock to 2 p.m. Then, siguro, I can also send your email to him. So, i-check ko kung okay ba, tapos tatawagan ka, ganun. Pero mas maganda, mag-walk-in na lang kayo, hindi na dadaan sa akin. Kasi, mahirap pa eh. Mamaya, sabihin na naman, it's unfair, referral, alam niyo yun. Puntahan nyo na lang, make an effort. Effortan nyo na yan kung kayo yung para dyan, guys. Okay? So, sana, marami pang mga kailangan sa mga susunod at marami pang mangailangan ng mga tauhang Pilipino dito sa bansang Finland para dumami pa tayo dito at
Si Barona kasi guys, iisa lang ang tie-up na agency niya sa Pinas, which is si Edistaff Builders, okay? Kaya, si Barona, kapag pumunta ka dito sa Finland, kilalang kilala yan, legit agency yan dito. Again, it's an agency to agency, okay? Agency from Philippines, agency from Finland, then direct to the employer. Ganon. Kukunin ng agency dito sa Finland, doon sa Pinas, kay Edistaff, tapos pagdating dito, ilalagay kayo sa paglalagyan nyo. Ganon siya, ha? Okay, then next is, it's a legit agency kasi kahit yung aking tita ay pa-flight na sila this coming July. Isa siya sa natanggap sa cleaner position. Okay? At hindi ko yun ni-refer. Tinulungan ko lang siya ng mga posibleng tips sa mga sa interview ng employer, which is naka-upload na rin dyan, guys. In-upload ko na ang tips kung paano kayo sumagot sa mga tanong at ano ba yung mga tanong ng employer. Okay? So, nakatulong talaga yan. Totoong-totoo yan kasi yun at yun. Maniwala kayo sa akin. At syempre, kailangan mo pa rin i-surrender kay Papa Jesus. Let's surrender all of our plan, all of our dreams. Kung ano man yung ginagawa mo sa buhay, yung gagawin mo pa lang, lagi mo yung surrender kay Papa Jesus. Kasi siya ang magsasabi kung para sa'yo yan. At kung hindi yan para sa'yo, huwag kang malungkot kasi meron siyang mas magandang plano para sa'yo. Diba nga, lagi kong sinasabi, maging inspirasyon ang nangyari sa akin. Yung ginusto ko ay hindi niya binigay dahil yun palang plano niya sa akin ay mas maganda. Okay? So, sa mga magtatanong sa akin, ito pa. Gusto ko lang din sabihin na ano ba yung benefits ng bansang Finland. Okay, syempre, nandun na tayo kapag may asawa at anak ka, they are open for family ties. Pero, guys, kada taon, nagbabago ng rules si Finland. So, dati napakadaling magpapunta ng mga pamilya dito, lalo na yung first family mo. Ngayon, medyo tumatagal yung process. Pero, you can. Kaya mo pa din. Pero, hindi ganun kadali ang process. At, tandaan nyo din na hindi porket nandito na kayo is mamadaliin nyo ang pagkuha sa pamilya nyo. Yung sa akin kasi, even though 1 year mahigit na ako dito, nung hindi pa ako nakakapunta, excited ako na madala yung pamilya ko. Pero nung nandito na ako, hindi pala din ganun kadaling magdesisyon kasi mahal ang bilihin, mahal ang bahay, yung mga ganun, mahal, may tubig at ilaw, yung mga ganyang bagay. So, hindi kagad magkakaroon ng trabaho yung dadalin mong asawa mo kasi kailangan matuto silang mag-aral ng language. So, ang hirap na ikaw lang yung kikilos muna for the meantime. So, dapat, kung magdadala ka ng pamilya mo, you give time to yourself na mag-ipon, na mag-isip maigi at maging handa. Okay? Kasi marami po tayong kababayan talaga na wala pang trabaho yung mga family ties. Okay? So, sana maintindihan nyo rin na pagpunta nyo dito, i-check nyo, gamayin nyo, kung paano ba or dapat ko na bang papuntahin yung pamilya ko, ganun. Okay? Isa lang po yung advice na masasabi ko. Pero kung alam mong kaya mo naman, why not? Okay? Pero ngayon nga, yung friend ko, nasa ilang buwan na din, hindi pa, nasa step 2 pa lang siya ng processing sa migration ng Pilipinas dyan sa Finland. So, hindi katulad dati na sobrang bilis. Okay? So, ayun lang guys. So, maraming salamat. Sana nakatulong ako sa inyo. Sana isa yung matatanggap or yung 4 na matatanggap sa service crew ay dahil sa napanood tong vlog na to. At kung isa kayo doon, please do comment sa video na to kapag natanggap ka. Tandaan nyo guys, pag natanggap kayo doon sa service crew, dahil sa vlog ko na to, please mag-comment ka naman. At least malalaman ko na sobrang saya na nakatulong ako dahil sa pagbibigay ng information. At huwag kayong mag-alala, once na meron ulit akong malaman, hindi ako magdadalawang isip na sabihin ulit dito, okay? Kapag ka pala hindi ako updated dito sa aking YouTube channel, pwede niyong puntahan ang aking Blue Apps.
Facebook page, it's Sky in Finland. At sa kasamang palad po sa mga nagtataka, bakit wala na ang aking TikTok account? Na-ban po siya ni TikTok. Hindi kasi ako nakapag-appeal dahil ang tagal kong hindi nag-social media sa aking mga vlogs. Wala akong binubuksan na TikTok at YouTube channel. Hindi ko siya binuksan. Nag-warning si TikTok, then hindi ko na-appeal, kaya tinanggal niya. Sayang. It's so sayang. Pero okay lang. Sa susunod, let's try to do it again sa okay na paraan na hindi mababan ni TikTok. Ayun guys, so please do subscribe my channel. Please. And please don't skip the ads. Okay, kada manonood kayo ng channel ko, please don't skip the ads. Ito na lang yung tulong na mahihingi ko sa inyo. And please do share para marami pa tayong kababayan na matulungan. Like and comment. And marami pa tayong mga vlogger na dito din sa Finland. Supportahan din po natin sila guys. Tandaan, laging isurrender ang lahat sa ating Panginoon. Laging magdasal at laging isurrender ang plano sa Panginoon. Ayun lang guys. So sana kayo ay matanggap sa hinahanap nilang position. At God bless you all. Congratulations sa mga matatanggap, Lord. At congratulations sa inyo guys. At maraming salamat. Ingat po kayo dyan mga kababayan. Hey pa!